At ang ating pag-uusapan ngayon ay nung makalawa ata ay nagsampa ng kasong plunder itong apo ni Cory Aquino na si Kiko Aquino D na nagrereklamo laban kay VP Sara ng plunder. Now, alam natin na nabasura na ng Korte Suprema yung impeachment complaint ni Sara Duterte, kaya safe si Sara from another impeachment complaint until February next year. Pero February is only 4 months from now. At sa tingin ko nga, plano nila na buhayan muli ang impeachment na yan. Pero sa tingin ko, wala nang mangyayari. Kasi po, halos eleksyon na by 2026. No? At talagang alam naman natin na wala pang kandidato na lumalapit sa magiging pagkapanalo ni Sara Duterte kung ang eleksyon ay mangyayari ngayon. Kaya naman hindi ako magtataka kung talagang lahat ay gagawin nila para sirain si VP Sara, gaya ng ginawa nila kay VP Binay noon. No? Pero wala naman po silang magagamit laban kay VP Sara. No? Kay VP Binay, pinakita nila yung drone shots doon sa Malawak niyang farm dyan sa Batangas. At talagang tingin ko yun ang nakasira kay VP Binay kasi talagang nakakashock naman talaga kung makita mo kung gano'ng kagarbo yung kanyang farm sa Batangas. Bagamat isipin po natin, no? Kapag malaki naman ang lupa sa probinsya, hindi po nakapagtataka yan dahil mura naman po compared to Metro Manila ang mga lupa sa probinsya. So sa akin, hindi pa rin deserve ni VP Binay yung ginawang paninira sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. At sa tingin ko, walang ganyang baho na mailalabas laban kay VP Sara because si VP Sara has always had a very humble life. No? Yan ang namana niya sa kanyang ama na talagang ang pamumuhay na normal, na humble, hindi marangya, walang kapritsuhan sa buhay. Yan naman po ang pang-araw-araw na buhay talaga ni VP Sara. So wala sila makikuhang baho gaya ng nakuha na yung mga marangyang mga palasyo laban kay VP Sara o di naman kaya kay Erap Estrada nang ganyan din ang nangyari, no? Yung mga larawan ng iba't ibang mga mansyon ng mga asawa ni Erap Estrada. So sa tingin ko, walang mangyayari sa impeachment nila dito sa darating na Pebrero. So ang ginagawa ngayon na nagsabwat ang puwersa ng Dilawan at ng Marcos ay susubukan nila ngayon sa ombudsman. At ang dahilan nga daw kaya tinalaga si Boying Remulla bilang ombudsman para nga po makasuhan na itong si VP Sara at tuluyan ng matanggal bilang Vice President nang mawala yung pinakamalakas na kalaban ng mga Marcos sa susunod na eleksyon sa 2028. Kung meron pang 2028, dahil ako naniniwala ako na pag hindi pa natin pinatanggal itong Marcos Jr. ngayon, baka wala na tayong 2028 na aabutan pa. Anyway, pag-aralan natin, pwede nga ba na yung mga kaso gaya ng sinampa ni Kiko D ay maging dahilan para matanggal sa pwesto si VP Sara kasi ang sinasabi nila, ang merong immunity from suit lamang ay ang presidente. Alam niyo, wala sa saligang batas yan na meron siyang immunity from suit. Pero sabi ng Korte Suprema, yan ay nakabase doon sa separation of powers na sinasabi na nakasaad sa ating saligang batas at yung katotohanan na kung ang presidente ay hahayaang makasuhan ng kung sino-sino during sa kanyang termino, baka wala nang magawa ang presidente kung hindi mag-file ng depensa sa kanyang mga napakadaming kasong pwedeng ihain sa kanya. Dahil alam naman natin, talaga naman maraming magiging kaaway ang presidente sa larangan ng politika. So, ang sabi ng Korte Suprema, yung immunity from suit ng presidente implied from the separation of powers at saka yung practical na konsiderasyon na kinakailangan makafocus ang presidente sa kanyang trabaho bilang isang presidente. Pero walang ganyang provision pagdating sa vice president at iba pang mga impeachable officers. So ang tanong, palibhasa ang meron lang immunity from suit ay presidente, pwede bang matanggal sa pwesto ang isang impeachable officer gaya ni VP Sara na wala namang kinikilalang immunity from suit habang sila ay nasa opisina? Well, alam niyo po, dalawang kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema dyan. Yung Inre Gonzales na isang ombudsman na pinapakasuhan din at saka yung isang kaso na Villa, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi ng Korte Suprema, nakasaad sa saligang batas na ang presidente, ang vice president, ang mga chairman at members ng constitutional commissions ay pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Now,
Ano ang problema kapag ang Vice President ay kinasuhan ng plunder? Well, ang Vice President, ang plunder po, kapag yan ay napatunayan at ikaw ay nahatulan na guilty, meron po yung penalty ng perpetual disqualification from office. At kapag ikaw ay napatawan ng ganyang tinatawag na accessory penalty, yan ay magreresulta sa iyong pagkakatanggal sa iyong posisyon bilang isang impeachable officer. Kaya ang sabi ng korte dun sa Gonzales at dun sa kasong Villa, ang ibig sabihin nito, ang lahat ng impeachable officers, hindi lamang ang presidente, kasama ng vice president, ang chairman at saka ang mga miyembro ng Constitutional Commission at ang ombudsman ay hindi po pwedeng kasuhan ng kasong kriminal na po pwedeng maging dahilan sa kanilang pagkakatanggal sa kanilang posisyon. Dahil ang sabi ng saligang batas, yung mga impeachable officers na yan ay po pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment. At dahil ang kaso na ihahain sa kanila ay po pwedeng maging dahilan para sila ay matanggal sa kanilang posisyon, hindi sila po pwedeng litisin habang sila ay nasa pwesto dahil kapag sila napatunayan nagkakasala, yan ay magresulta sa accessory penalty ng perpetual disqualification from public office kasama na yung pagtanggal sa kanilang posisyon. Kaya nga po, bagamat po pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman laban hindi lamang sa vice president kundi na rin sa presidente at lahat ng mga impeachable officers kasama na ang Chief Justice, Associate Justices, Chairman, members ng Constitution Commission at ng Ombudsman, hindi sila po pwedeng magsampa ng kaso habang sila ay nakapwesto. Dahil pag napatunayan na sila nagkasala sa mga kasong ito, ito ay magreresulta sa kanilang pagtatanggal sa pwesto at ang sabi nga ng ating saligang batas, po pwede lang silang mapatanggal sa pamamagitan ng impeachment. In other words, walang mangyayari dyan sa kasong sinampa ni Kiko D. Hindi ko nga maintindihan bakit pa siya nagpagamit sa mga loyalista na apo pa ni Cory mismo ang nagsampa ng kasong plunder laban kay Sara Duterte. Uulitin ko po ha, hindi po magkalaban sa politika ang mga pamilyang Aquino at Duterte. Si Tatay Digong at ang kanyang nanay na si Lola Soledad ay sumuporta po kay Tita Cory. Sila po ang naging tao ni Tita Cory noong 1986. So nasa kali po si Soledad, nasa kali po si Tatay Digong at bilang pagkita ng pagsukli ng or utang na loob sa kanila ay inappoint po ang ating Tatay Digong bilang OIC nga po ng Davao nung nakaupo na si Tita Cory. At po ay patunay na talaga magkaalyado ang pamilyang Aquino at Duterte. At itong alyansa naman po ay hindi lamang politika kasi si Mami Soledad naman po ay hindi politika. In fact, si Tatay Digong ng mga panahon na yun, wala rin sa politika. Siya po ay piskal. Ang nasa politika ay yung ama ni Tatay Digong na sumalangit na ng mga panahon na yon, no? Na naging governor dati ng isang Davao province. At saka naging cabinet din secretary ng parang Public Works and Highways po ata yun, kung hindi ako nagkakamali. No? So, ibig sabihin po, unang-una, hindi natin alam ba't ginawa ni Kiko yan. At hindi natin alam kung bakit ang mga dilawan ngayon ay mas pinapaboran pa ang Marcos na siyang pumatay kay Ninoy Aquino kesa sa mga Duterte. Now, nung nakipagsanib puwersa po ang Duterte sa Aquino, hindi po yan dahil labang nais nilang manatili sa politika. Kasi mga panahon nga po yun, wala pong miyembro ng Duterte family na nasa politika. Ginawa po yan ng pamilyang Duterte na makipagsanib puwersa sa Aquino dahil alam nila na si Marcos ay banta sa demokrasya ng Pilipinas. Dahil siya ay diktador, dahil siya ay kurakot, dahil siya ay mamamatay tao, nanonorture, at nagpo-enforce disappearance ng mga tao. So, ang pinaglalaban po ng Duterte nung sila ay nakipagsanib puwersa sa pamilyang Aquino ay para po sa mabuting pamamalakad ng gobyerno para salbahin ang demokrasya sa kamay na isang diktador. Hindi po yan dahil lamang sa mga personalidad. Dahil alam naman natin kung personalidad lang pag-uusapan, sino ba naman si Cory Aquino, isang housewife, no? Pero nasuportahan siya ng mamamayang Pilipino dahil nga po siya ay naging simbolo ng demokrasya. Na kapag tayo sumuporta kay Cory Aquino, sinusuportahan natin ang demokrasya para sa Pilipinas. So she literally became
the figure of democracy in the Philippines. At kaya naman kinilala si Cory Aquino sa buong daigdig na sa hanggang ngayon ay hindi ko po binabaliwala. Talaga naman pong importante naging papel ni Tita Cory, bagamat marami rin pong hindi naging masaya sa kanyang termino dahil yung korupsyon nagpatuloy sa kanyang gobyerno. At ngayon nga po, hanggang ngayon, ang duda natin, itong pamilyang Aquino ay sumusuporta sa mga Marcoses dahil nga po doon sa 24 billion na inaward ng Court of Appeals as just compensation para sa Hacienda Luisita. Napakalaking halaga po yan. No? At yung 24 billion, sigurado pong pwede na magpresidente si Bam Aquino kung kanila ay makukuha yan sa susunod na eleksyon. So hindi po malayo na makakalaban talaga ni Sara Duterte bilang presidente kung aabot pa tayo ng 2028, walang iba po si Bam Aquino. At si Bam Aquino, gagastusin lang niya. Miski 1/4 lang ng 24 billion, panalo na siya. Siguradong sigurado na yan. Yung mga tycoon pa, yung mga mayayaman, talagang mga Kastilaloy at mayayamang mga Chino na talagang magbibigay pa, ay baka ang war chest po niyang si Bam Aquino umabot yan ng 20 billion. Tingnan natin kung matatalo niya ang popularidad ng Sara Duterte kung siya ay meron 20 billion para ibili ng airspace para sa ads at para ipamigay sa mga lokal na mga politiko na kukuha ng boto para kay Bam Aquino. So yan po ngayon ang dahilan kung bakit nagsasanib puwersa ang Aquino at ang Marcoses. Pero ang pakiusap ko, huwag po sanang ibenta ang demokrasya para lamang sa ilang pirasong pilak ng ginto. Dahil yan naman po ang dahilan kung bakit naging bagong bayani si Ninoy Aquino, inalay ang buhay, umuwi sa Pilipinas, miski alam niya na may banta sa kanyang buhay. No? At sana nga po, tayo naman po ay bigyan ng kahalagahan ang demokrasya dahil nakita na natin na nung minsan ang talagang pinakamalaking banta sa ating demokrasya ay ang Marcos Jr. At ngayon, dahil nga sa korupsyon at lantaran ng pagnanakaw nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr., pinakamalaking banta na naman sa ating demokrasya ang Marcos Jr. Pero ang mabuting balita po, maski nagpagamit si Kiko D sa mga Marcoses para dito sa PR stunt na kasuhan si Inday Sara Duterte para sa plunder, wala pong mangyayari dyan. Dahil nakasaad na po sa desisyon ng Korte Suprema sa Gonzales at sa Villar na hindi po pwedeng kasuhan ang impeachable officer gaya ni Vice President habang sila'y nakaposisyon dahil ito'y po pwedeng magresulta sa isang desisyon ng perpetual disqualification from public office na dahilan para malabag yung ating saligang batas na nagsasabi ang mga impeachable officers gaya ng Vice President po pwedeng lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga po, ako, sinasabi nila na kaya daw tinalaga si Boyeng Remulla bilang ombudsman ay dahil pakukulong niya si Sara Duterte for plunder. Ang pinakamaingay po dyan ay yung si Amy Marcos na tinatawag ng maraming mangga, i.e. manggagamit. Sa akin po, legally impossible. Hindi po yan papayagan ng Korte Suprema. Kaya nga po ako naniniwala ako na itong si Ombudsman Boyeng Remulla may pagkakataon po para ilagay ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamabuting Pilipino kung gagawin niya ng tama ang kanyang katungkulang bilang ombudsman. Baka mahigitan pa niya ang pagmamahal ng tao na pinakita kay Conchita Morales kung siya ay magiging tapat sa kanyang tungkulin at tapat sa saligang batas at iwasan ang pagsampa ng kaso na alam namang niyang hindi po pwedeng isampa laban kay Sara Duterte. Kaya po ako itaga nyo sa bato. Hindi po ako isa dun sa nagsasabi na kaya tinalaga si Boyeng Remulla ay para ipakulong si Inday Sara Duterte. Una-una, legally impossible. Secondly, naku po, kamuntik tang mamatayan si Boyeng Remulla nung kailan lamang at sa tingin ko naman, iaalay niya yung natitira pa niyang buhay sa mundong ibabaw para naman po maalala siya ng taong bayan na merong pasalamat at respeto na tama ang ginawa niya sa kanyang katungkulan. Sa tingin ko po, hindi mangyayari na si Boyeng Remulla ang magiging dahilan para maaresto si BP Sara dahil imposible nga po yan dahil meron na pong desisyon ang Korte Suprema tungkol dyan at malinaw ang lengguwahe ng ating saligang batas. Pwede lamang mapatanggal sa pwesto ang isang Vice President sa pamamagitan ng impeachment. So hindi ako magtataka kung sila'y bubuhayin nilang impeachment sa Pebrero, pero wala na po yung mangyayari. Kasi yung mga politiko na kinakailangan bumoto para sa impeachment sa Kamara,
magaling po ang pulso ng bayan diyan, pulso sa publiko. At alam nila na dahil paparating na ang 2028 elections, hindi na po yan para galitin pa nila si Inday Sara Duterte. Tignan ninyo. Nung minsan na nagpunta na sa Kongreso, itong si Inday Sara, itong Kongresong ito, itong 20th Congress, abay tinatawag na siyang Her Excellency, na mga walang yang binabastos siya nung 19th Congress. Siyempre, alam nila ito nang susunod na presidente, bakit mo pa babastusin? Magaling po ang pulso ng mga politiko pagdating sa politika. Kaya asahan ninyo, wala na pong mangyayari dyan sa impeachment na yan. Bukod pa sa katunayan na bangkarote na pong gobyerno at wala nang gagamitin si Marcos Jr. na bala para bilhin ang mga lagdana naman ng mga kongresista. So, sa mga naniniwala na ang Tatak Duterte ang susi para sa pag-unlad ng bayan at para magkaroon muli ng tunay na demokrasya sa ating bayan, pwede po kayo makatulong ng mahimbing dahil wala pong mangyayari dun sa kasong kriminal na isinampa ni Kiko D. Kinakailangan antayin pa muna po bago matapos ang termino ni BP Sara kung hindi siya magiging presidente sa 2028. Dahil kung siya ay magiging presidente sa 2028, hindi pa rin po pwede pong galawin ang kasong kriminal laban sa kanya until matapos ang kanyang termino bilang presidente. So, kulang po tayo at sa tingin ko naman po, nandyan po ang Panginoon at nandyan ang taong bayan para itaguyod ang ating saligang batas. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana tayo'y nakadagdag ng kaunting kaalaman tungkol sa batas sa inyong lahat. At sa hanggang muli nating pagkikita, ito po inyong spokesman bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.